Magandang umaga mga bata. Para sa ating unang araw, katangian ng tao na nagpapabukod-tangi sa kanya sa ibang nilalang. Ano ang pagkakatulad ng tao at hayop? Ano ang pagkakaiba nila? Bakit naiiba ang tao? Ngayong araw ay ating aalamin kung ano ang mga katangiang taglay ng tao na nagpapabukod-tangi sa kanya sa ibang nilalang. Ano ang tao? Ang tao ay isang nilalang na may isip, kilos-loob, at damdamin. Mga katangiang nagpapabukod-tangi sa tao. May kakayahang mag-isip. Tayo ay nakapagpapasya at nakauunawa ng tama at mali. May kilos loob o free will. Tayo ay may kakayahang pumili at may pananagutan sa lahat ng desisyon. May konsensya. Gabay sa paggawa ng mabuti. Nakakaramdam ng pagsisisi kapag nagkamali. May kakayahang magmahal. Tayo ay nagpapakita ng malasakit at nakikipagkapwa-tao. May wika at kultura. Tayo ay nakakapag-usap at may sariling tradisyon at paniniwala. Bakit naiiba ang tao? Ang tao ay naiiba dahil siya ay may kakayahang mag-isip, magpasya at magmahal. Mga katangiang wala o limitado sa ibang nilalang. Sabihin ang iyong gagawin sa mga sumusunod na sitwasyon. Sitwasyon 1. Nakakita ka ng nawawalang gamit. Sitwasyon 2. May nangangailangan ng tulong. Sitwasyon 3. May kaibigang nalulungkot. Sitwasyon 4. Nakagawa ka ng mali. Sitwasyon 5. May hindi ka gusto. Ang tao ay natatangi dahil may isip, kilos-loob, konsensya, at kakayahang magmahal. Ang mga katangiang ito ang gabay sa paggawa ng mabuti at tamang desisyon. Gawin natin. Kopyahin ang talaan ng mga katangian. Kulayan ang mga kahon ng mga katangiang sa palagay mo ay iyong taglay. Ikalawang araw, kakayahang mag-isip at magmahal. Tingnan ang dalawang larawan. Sino ang gumawa
ng tama. Ano ang ginamit niya? Isip o puso? Kailan natin ginagamit ang isip, ang pagmamahal? Magandang araw! Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang dalawang mahalagang kakayahan ng tao, ang mag-isip at magmahal. Ito ang dahilan kung bakit naiiba at natatangi ang tao sa ibang nilalang. Ang tao ay may kakayahang mag-isip. Nakapag-aanalisa ng sitwasyon. Nakapagpapasya ng tama o mali. Nakapagpaplano ng kilos. Ang tao ay may kakayahang magmahal. Nakakaramdam ng malasakit. Nakapagpapakita ng kabutihan. Nakikipag-ugnayan sa kapwa. Ugnayan ng isip at pagmamahal. Ang isip ang gumagabay sa tamang desisyon. Ang pagmamahal ang nagbibigay ng kabutihan sa kilos. Kapag balanse ang ating paggamit ng isip at puso, tayo ay mas magiging mabuting tao. Suriin ang bawat sitwasyon. Sabihin kung ito ay gumagamit ng isip o puso. Pagdedesisyon bago sumagot. Pagtulong sa nasaktan. Pagpaplano ng gawain. Pagdamay sa kaibigan. Pagpili ng tama at mabuti. Paghambingin ang dalawang salita. Sabihin ang iyong naiisip tungkol sa mga ito. Isip versus pagmamahal. Tamang desisyon versus maling desisyon. Pagtulong versus pagwawalang bahala. Mabuting tao versus hindi mabuting tao. May malasakit versus walang malasakit. Ang tao ay natatangi dahil sa kanyang kakayahang mag-isip at magmahal. Ang isip ang gumagabay sa tamang desisyon at ang pagmamahal ang nag-uudyok ng mabuting kilos. Gawin natin. Iguhit ang iyong sarili na gumagamit ng isip at pagmamahal. Ikatlong araw.
kilos ng tao, isip at pagmamahal. Panoorin natin. You can sit down, sir. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Carrera, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. Thank you. Tungkol saan ang bidyong pinanood? Ano ang iyong nararamdaman habang pinapanood ang video? Ano ang ginamit ng hurado sa kanyang desisyon? Isip o puso? Kung ikaw ang hurado, ano ang iyong gagawin sa ganitong sitwasyon? Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga kilos na nagpapakita ng kakayahan ng tao na mag-isip at magmahal. Ito ang nagpapatunay na tayo ay natatangi bilang tao. Mga kilos na nagmumula sa isip. Pag-iisip bago kumilos. Pagpapasya ng tama o mali. Pagsusuri ng sitwasyon. Mga kilos na nagmumula sa pagmamahal. Pagtulong sa kapwa. Pagpapakita ng malasakit. Paggalang at pag-unawa. Kilos na pinagsasama ang isip at pagmamahal. Tamang desisyon na may kabutihan. Responsable at makataong kilos. Kahalagahan ng mga ito. Nagiging mabuting tao. Tayo ay nakakatulong sa kapwa.
Tayo ay nagpapakita ng tunay na pagkatao. Suriin ang bawat sitwasyon. Sabihin kung ito ay gumamit ng isip o puso. Pag-iisip bago magsalita. Pagtulong sa may sakit. Pagpapasya ng tama. Pagdamay sa kaibigan. Pagbabalik ng nawawalang gamit. Ang kilos ng tao ay nagpapakita ng kanyang kakayahang mag-isip at magmahal. Kapag pinagsama ang isip at puso, nagiging mabuti at responsable ang ating mga desisyon. Gawin natin, tukuyin kung tamang kilos o maling kilos at ipaliwanag. Ika-4 na araw, paglalapat ng isip at pagmamahal sa kilos. Ano ang dalawang kakayahan ng tao? Ano ang papel ng isip? Ano naman ang papel ng pagmamahal? Sitwasyon. May kaklase kang nangopya sa pagsusulit. Kaibigan mo siya at humihingi ng tulong para hindi mapagalitan. Ano ang gagawin mo? Paano mo gagamitin ang isip at pagmamahal? Ngayong araw, mas palalalimin natin ang ating pag-unawa. Hindi lang natin tutukuyin ang mabuti at mali, kundi ipapaliwanag natin kung bakit mahalaga ang paggamit ng isip at pagmamahal sa bawat kilos. Pagsusuri ng kilos. Ang bawat kilos ay may dahilan o isip. May layunin, pagmamahal o kabutihan. Epekto sa sarili at kapwa. 3 antas ng kilos. Una, mababaw, walang pag-iisip at padalos-dalos. Pangalawa, katamtaman, may pag-iisip ngunit kulang sa malasakit. Mataas, may isip at pagmamahal. Responsableng pagpapasya. Tanungin ang sarili. Tama ba ito? Makabubuti ba ito sa iba? Ano ang magiging epekto nito? Unawain ang bawat sitwasyon. Sabihin kung anong antas ng kilos ito nabibilang. Pagtulong ng walang kapalit.
pangongopya sa pagsusulit, paghingi ng tawad, pagwawalang bahala sa nangangailangan, pagpapayo sa kaibigan. Ang mataas na antas ng kilos ay gumagamit ng isip at pagmamahal. Ang ganitong kilos ay nagdudulot ng kabutihan sa sarili at kapwa at nagpapakita ng tunay na pagkatao. Gawin natin. Ibigay ang iyong pagpapasya gamit ang mataas na antas ng kilos. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!